Maraming pagkakataon na binalak niyang balikan ang kanyang legal na asawa pero ayaw na talaga ng asawa niya. At para sa akin ay isa yung magandang balita dahil hindi na magiging kabit ang tingin sa akin ng ibang tao dahil pinapangarap ko din naman na maikasal. Itago daw natin siya sa pangalang May at si May ay nahumaling sa kakalaro ng ML at dito niya na nakilala ang kanyang boyfriend ngayon na tawagin naman daw nating Jay. Palagi niya nagiging katim si Jay sa paglalaro ng ML hanggang sa nakapagpalagayan na sila ng loob at naging ganun ang kanilang setup sa loob ng 3 buwan. Hanggang sa niligawan na siya ni Jay at nagpalitan sila ng Facebook account at dito na nalaman ni May na meron na palang asawa at anak si Jay. Si Jay ay kasal at meron siyang 2 anak pero ang kwento sa kanya ni Jay ay hiwalay na sila ng kanyang legal wife bago pa sila nagkakilala ni May. At ang 2 anak ni Jay ay nasa pangangalaga ng pamilya ni legal wife dahil si legal wife ay isang OFW at tawagin naman natin siyang Ana. 9 na buwan na ang relasyon nilang dalawa ni Jay nang biglang mag-chat sa kanya si Ana at pinapasabi nito kay Jay na replyan siya tungkol sa suporta sa mga bata. At noong nakapag-usap na silang dalawa ay dito na rin nalaman ni May na kasal pala si Ana at si Jay noong taong 2014 pa. Kaya naisip na lang ni May na literal na kabit pala ang ganap niya pero ang totoo ay si Ana ay wala namang pakialam sa relasyon nilang dalawa ni Jay. Dahil ang tanging habol lang ni Ana ay ang maayos na sustento ni Jay para sa kanilang 2 anak. Pero hindi maiiwasan na kulangin sila sa pera dahil nangungupahan na sila dahil si May ay hindi matanggap na sariling pamilya ni Jay. Dahil ang gusto ng pamilya ni Jay ay magkabalikan sila at magkaayos ng kanyang legal na asawa na si Ana. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nalaman ni May kung ano ang punot dulo ng hiwalayan ng tunay na mag-asawa. At ang dahilan na to ay tinatago sa kanya ni Jay ang kanyang pagiging babaero, mabisyo at mapanakit ng pisikal. Hanggang sa tumagal na ang kanilang relasyon at napatunayan nga ni May na ganun talaga ang tinatagong ugali ni Jay. Hanggang sa si Jay ay pinagbawalan na rin ni Ana na makita at makausap kahit sa cellphone lang ang mga anak niya dahil hindi na ito nasusustento ng maayos. At nitong nakaraang taong 2022 lang naging maayos ang pag-uusap ni Jay at ni Ana tungkol sa pagbisita sa mga bata at masaya naman si May para sa kanila. At buwan naman ng November nang umuwi muna si May sa kanilang probinsya at dito niya naman nalaman na nakapag-usap pala si Jay at si Ana ng sobrang tagal sa video call. Umabot na mahigit 4 na oras ang usapan nila sa video call kaya parang sobrang tiyaga na lang daw ni Jay na makausap si Ana. Dahil sobrang puyat ang inabot ni Jay dahil 8 hours daw ang pagitan dito sa Pilipinas at kung saang bansa nagtatrabaho si Ana. Kaya tinanong niya agad si Jay kung ano ba yung pinag-usapan nila ng matagal ni Ana at dahil sa kanyang sobrang selos ay nakapag-post siya ng hindi maganda. At nakita naman ni Ana ang mga pinost ni May kaya bigla na lang ipinasa sa kanya ang mga screen record sa loob ng 4 na oras nilang pag-uusap. Kaya dito na napanood ni May ang usapan ni Ana at ni Jay sa loob ng 4 na oras na kung ano-ano ang mga masasamang sinasabi ni Jay at lahat yon ay laban sa kanya. At sinabihan pa siya ni Ana na baka magalit daw si May dahil bigla-bigla na lang siyang tinatawagan ni Jay nang wala naman dahilan at pinag-uusapan lang naman ang tungkol sa mga bata. At marami pang mga pagkakataon na binalak ni Jay na balikan at makipag-ayos kay Ana pero ayaw na talagang pumayag ni Ana. Hanggang sa bigla na lang ibinalita sa kanya ni Jay na malapit nang umuwi ng Pilipinas si Ana. At halatang halata niya kay Jay na sobrang excited nito sa pag-uwi ni Ana dahil ang sabi niya ay makakagala na daw sila bilang pamilya. Kaya nung minsan ay sinubukan ni May na magbasa sa cellphone ni Jay at nabasa niya ang message ni Ana kay Jay na sinisimulang buksan ni Ana ang usapin nilang dalawang mag-asawa tungkol sa annulment. Pero nabasa niya ang reply ni Jay at tinatanong si Ana na sigurado ka ba na yan na ang gusto mong mangyari na para bang ayaw makipag-anal ni Jay. Kaya iniisip na lang ni May kung ano ba talaga ang tunay niyang ganap sa buhay ni Jay dahil parang ayaw naman humiwalay ni Jay sa kanyang tunay na asawa. At para kay May ay isang magandang balita na makapag-file na ng annulment si Ana dahil hindi na magiging kabit ang tingin sa kanya ng mga tao. Sa ngayon po ay malalaki na ang mga anak nila, 8 years old na po ang kanilang panganay. Hindi na rin inuobliga ni Ana na magbigay ng sustento sa kanya si Jay, pwede niya na pong bisitahin ang mga anak niya kahit anong oras. Parang going smooth na po ang lahat, annulment na lang po talaga ang kulang pero parang si Jay pa ang nagdadalawang isip. Ang akala ko ay madaling umalis sa ganitong klase ng relasyon, hindi po kami kasal at wala rin po kaming anak. Kaya madalas po akong manliit sa mga naririnig ko na kabit po ang tinatawag nila sa akin dahil ayaw naman daw pakawala ni Jay si Ana. At kung tutuusin ay wala po talaga ako sa kalingkingan ni Ana dahil sobrang ganda niya at mas bata siya sa akin ng 2 taon pero sobrang dami niya nang napatunayan sa buhay. May sarili na siyang bahay para sa mga anak niya, meron na ring sariling sasakyan at mga negosyo. Samantalang ano ang ilalaban ko sa kanya wala naman akong trabaho at nakaasa lang din ako kay Jay. At meron siyang isinend na 2 picture dito, picture niya at picture ni Ana. Isinend niya yung 2 picture dahil baka magtaka daw tayo kung bakit niya nasabi na wala siyang binatbat kay Ana. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin sobrang linaw naman sa ating kwento na ayaw na talaga makipagbalikan ni Ana kay Jay at mukhang wala na talagang pag-asa. At para magkaroon lang din kayo ng idea, si May at si Jay ay nagsasama na po sa loob ng 4 na taon. Kaya siguro ang pinaka-concern na lang natin dito ay kung ano ba talaga ang plano sa'yo ni Jay. Kasi kahit hindi pa siya talaga nakaka-move on sa paghihiwalay nilang dalawa ni Ana at ayaw niyang pakawalan, kung ayaw naman na siyang balikan, wala na rin naman siya magagawa. At syempre, ikaw lang din naman ang makakaramdam kung ano yung totoo, hindi naman siguro
siguro makikisama sa'yo si Jay kung hindi ka niya mahal. Pwede rin naman kasing mangyari na mahal ka talaga niya pero mahal niya pa rin yung legal niyang asawa na si Ana. At ang pinakamaganda sigurong gawin para maging malinaw na ang lahat, siguro si Jay mismo ang tanungin mo kung anong plano niya. Mas maganda rin talaga na marinig mo siya para hindi ka masyadong nag-e-expect dahil yun talaga yung masakit, yung umaasa ka. Kagaya na lang yung pag-asa mo na hindi ka na matatawag na kabit pero si Jay naman ay ayaw pakawalan si Ana. Saka wag mo nang ikumpara yung itsura mo sa itsura ni Ana dahil para sa akin parehas lang naman kayong maganda, parehas tayong may mga katangi ang kakaiba. Dahil kung ayaw mo maliitin ka ng ibang tao, wag mo masyadong maliitin yung sarili mo. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya dahil dyan, graduate ka na Aaron Empleo, Twinkstein Acosta, Janica and James Montaus, Rodelyn Charis Castro at Zian Zayke. Kaya yun lang. Like and share para alam mo namin bukas. Bye-bye!